Man kundi na to gamito, nunya nagdako na lang yung tiil. Ang aga ni Mayumi guys, nag-walking, ang sapatos pang communion. Naka-ribbon pa yan kahit walang mumog. Saman? Ay, sorry. Hindi ko pala sabihin, secret pala yon. Oh, straight na. Hindi yung parang laseng. Parang laseng ka man. Kapoy na. O, sige. Okay na. Pagod na? O, sorry na. Later na po. Later naman. Walking tayo dito, oh. Good morning, guys. Ayan naman yung mga kurukukukukuk maaga pa. Oh, narinig niyo? Isa yan sa gustong-gusto ko talaga yung tunog ng morning. Kasi dati sa probinsya ko lang naririnig yan. Ito yun na. Hindi ko alam anong tawag sa ibon. Yung kukurukukuk. Ay, hindi siya sumagot. Pero yan yung gusto ko na natunog sa morning. Feeling ko nasa kami. Nasa Bali. Bali, Indonesia. Nasa Pilipinas. At good morning guys. Magandang umaga. Nag-chika bells na tayo, no? Hindi pa tayo nakapanghimuta. Magmuta muna tayo baka mamaya. Meron din kayo. I-check nyo. Yan. Pinaghirapan nyo yan kagabi. Good morning. Ganda ng umaga. Ang ingay namin ng mga ibon. At kami muna ay mag-walking kasama si Ate Mimi at si Mayumi. Merong asong dito, matapang. Huwag tayo maglayo, Ate Miki, may asong matapang dyan sa unahan. Dito lang tayo, Ate Mimi. Ikot tayo dito. Ay, sarap ng tulog ko, guys. Natulog ako kasi ang sarap ng tulog ko, feel ko yung kama ko. Pagkagising ko, para na po ako naging tinapay. Paglingon ko sa kaliwa, andyan si Calvi. Paglingon ko sa kanan, andyan si Chico. Lumipat na lang po ako sa sahig. Magpaubaya ka sa pag-ibig, magpaubaya ka din sa mga anak mo. Paubaya ko na yung kama ko, guys. Pero ganun talaga, hindi talaga sila nagbabago. Kahit anong sabihin ko sa kanila na minsan lang tayo magtatabi-tabi muna kasi kailangan ko din ng space minsan. Wala talaga guys, alas 2 talaga. Lipat talaga sila ng kwarto. Natawa ako dun sa mga comment na nabasa ko. Yung recent vlog na ako'y nag-advise dun sa gustong mag-video call sa atin at humingi ng advice nga about sa pag-aasawa. Kasi nga, aray ko, yung kanyang parang gusto niya na rin mag-give up ba. Natawa ako dun sa mga comment. Madam, ang galing mo namang mag-advise. Wala naman akong sinabing advice, guys. Lang, parang practical decision lang baga. Aray ko, ang sakit. May nag-comment nga pala, guys, na sabi, Ma'am, sa ginagawa mo po na pagbablog, pagnenegosyo, minsan nag-exercise ka pa, tas nanay ka pa, lahat na lang ng racket. Paano ka po nagpapahinga? Yun yung question. Nakikurious sila paano nagpapahinga kasi syempre, hindi nyo naman ako nakikita na nagbablog pag natutulog. Pero paano nga ba nagpapahinga ang isang Princess Yiga? Okay. Minsan guys, sa dami-dami ng aking ginagawa, hindi po ako pagod physically. Yun yung totoo. Hindi ako pagod physically, pagod po ako mentally. Yun yung pinakamabigat na part. At yung mga taong malalapit sa akin, alam nila na yung pagod ko more on mental. Kasi yung trabaho ko hindi naman siya katawan yung puhunan, no? Tsaka, hindi katawan ang puhunan. Bakit ang pangit pakinggan pag ako yung nagsabi? Ano ba trabaho, madam, pag katawan ang puhunan? Pero hindi siya nakakapagod physically. At the end of the day, parang luyat-yat yung katawan ko dahil sa pagod ng aking pag-iisip. Alam nyo, kasi pag single nanay ka, tapos working ka pa, most of the time, yung utak mo ay nakahati. Kalahati, nag-iisip kung paano ka hahanap ng pera, pambuhay sa inyo ng mga anak mo, pang sweldo sa mga staff. Kalahati nun, nag-iisip para sa mga bata. Hindi na talaga mawawala yan. Kaya,
talagang yung prayers ko pinakamabigat is good health. Kasi kapag maayos yung health ng lahat, hindi ako masyadong nabibigatan sa pag-iisip. Pero anyway, kapag ako'y napagod guys, pag alam niyo yung pagod na pagod ako kasi ang dami kong ginawa today, ang dami kong inasikaso, or ang dami kong pumunta sa mga lugar na tahimik. Ayun. Walking na naman si Mayumi. Ayan. Gusto ko lang pumunta sa mga lugar na tahimik. Yung parang natural lang yung mga ingay na naririnig mo. Try nyo yan guys. Pag hindi nyo alam, syempre ang iba sa atin gusto magpahinga, Netflix, ang iba cellphone, ang iba magpamassage, ang iba naman lakwatsa. Ako yung tinatawag ko na pahinga talaga, yung talagang parang kumakalma yung aking utak. Ngayon ngayon na stage ng buhay ko yung senior citizen na tayo. Yung pahinga na moment ko is yung pagpunta sa mga dagat. Ayan, meron ako laging dalang camping chair. So, etong camping chair lagi kong binibit-bit. Kasi unang takbuhan ko kapag pagod ako mentally, yung dagat talaga. At dito sa Jensan, mga alas 4, alas 5 ay tahimik na yung konti na lang yung alon. Ayan. May iba kasi dito mga parents yung pahinga nila. Pahinga ko rin naman yung mga anak ko. Pero iba din talaga kapag meron kang moment na alone time. Yung solo moment mo ba. So yun yung ginagawa ko guys. Pag nasa bahay naman ako, ang takbuhan ko is mga comedy series na luma. Hindi ko lang alam kung familiar kayo, pero meron akong laging pinapanood. Etong Seinfeld na series. Lumang-luma na, matatanda na yung mga karakter ngayon. Inuulit-ulit-ulit ko yan guys. So, yan yung takbuhan ko pag nasa bahay ako. Kasi meron din akong quiet time sa bahay. At yun yung tulog na yung mga bata. Either nag-Netflix ako, or either nag-cellphone. Ayan. Or minsan, pinipili ko na lang talaga matulog ng early. So lately, so far so good. Kasi ako'y nakakatulog ng alas 9, alas 10 ng gabi. So pagising na ako ng alas 6 ganitong oras, goods na. So yung mga nanay natin dyan, mga tatay natin dyan, pag pagod na kayo, try nyo din. Tsaka alam ko minsan na nakikita ko kasi yung mga nanay tatay sobrang busy na. Meron naman kasi nanay tatay na kahit nagaano ka busy, nakikita mo talaga na umaapaw pa rin yung pagmamahala ng dalawa ng magulang. Pero minsan kasi dahil nga sa responsibility sa lahat ng bayarin sa bahay, lahat ng bills na kalagay sa refrigerator, lahat ng mga bibilhin na kailangan ng mga anak natin, hindi na nagkakaroon yung nanay at tatay ng moments nila together. So advice ko to sa inyo wala akong pakialam kung ano yung reason nyo dyan. Maghanap kayo ng moment nyo together para mapanatili nyo yung connection ninyong mag-asawa. Hindi kailangang magastos, no? Kasi totoo lang guys kahit gaano pa kaano yung babae, kahit gaano pa yung chismis na, syempre totoo naman yung chismis na pag sa pera talaga minsan napapangiti ka, no? Yung mga kailangan talaga ng gastusan. Pero, yung babae kasi, simple lang ang kaligayahan yan. Talking from the, from the woman side. Mas mga maliliit na bagay, guys, talagang kinikilig yung babae. So, kung may mga viewers ako dito na lalaki, ay wag kang tamad, mag-effort ka, kahit konti. Kasi madali lang yan, madali lang kilitiin ang bituka ng babae. Ay, hindi ko na kailangan sabihin sa'yo yan, mag-effort ka, maghanap ka ng way, kahit konti-konti. Ayan. Para naman kumonti naman yung mga broken family sa mundo. Mag-effort naman kayo. Nag-sermon. Alas 7 ng umaga. May dumadaan na yung mga estudyante. Morning! Nakakatuwa yung mga area na ganito kasi hindi ko alam kung personal property ba yan nila or ano ba. Pero nakakatuwa kasi ang dami-dami talagang puno.
Tsaka yung feeling na pag tumawid ako dyan, parang nasa ano na kami, liblib na probinsya. Isa yan sa paborito ko. Isa yan sa rason kung bakit ako lumipat dito. Kung bakit gusto ko tong area na to. Maraming nagsabi sa akin, naku, huwag ka doon. Walang tao. Naku, huwag ka doon. Malayo sa city. Ay, hindi. Dito po ako. Gusto ko dito. Ito maganda yung mga corner lot. Gusto ko sana ng corner lot kasi naubusan tayo. Gusto ko ng corner lot kasi dito lalagyan natin ng tindahan. Negosyo. Negosyo pa din sa 2025. Okay ka lang, nak? Dami pang mga ibon. Kagabi kasi guys, sobrang lakas ng ulan. Kaya ngayon, maliwanag na, hindi na mabigat ang langit. Pagkatapos umiyak, tingnan nyo, maaliwalas na ulit ang kanyang mukha. Okay. Para pa lang yung ano no, parang tao. Pag bumibigat yung sobrang bigat ng yung dinadala, mga iniisip mo, yung pagod mo, kitang-kita pala talaga. Yung parang nangingitim ka na ba? Parang sobrang stress. Tapos pag iniyak mo lahat, pag binagsak mo lahat, huwag mong itigil, iiyak mo, ilabas mo, sige, bahalang bumaha. Pagkatapos ng apakalakas na iyak, ay apakaliwanag na. At napakagaan na tingnan ng mukha. So, ganun para ding tao. Kunin natin tong bola kasi alam ko magugustuhan to ni Chico. Aya. Wow. Basketball na maliit. Nakita natin dito sa may kanto. Wala naman pong may-ari siguro. Dadalhin ko to. Cute naman yun. Big step. Yeah. Bili muna kami ni Chico ng puto. Dito sa Yoli, sa Sorted Kakanin. Come inside. I want to buy breakfast. You go inside. Dali. Good morning. Come, Chico. Why you cover your ears? Bili tayo ng kakanin, guys. So, dito merong puto. Merong egg pie. Egg pie ba yan? Then, meron tayong mga traditional na kakanin dito. Ito yung kukunin natin, guys. For... Minsan kasi nakakamiss yung kakanin, eh. Wala kayong kutsinta na may ano gang, lubi? No, we eat in the shop. Oh. Wow. Dito tayo daan, no, kay basa dyan. Basa. Oo, basa. Ulan, oh. Pasok ka dito, oh. Bigyan mo ako isa. Mama, Puto? Puto. Ito, bigyan mo sa mama puto, oh. Ayan, oh, puto. Ba? Salamat po. puto. Puto. Bibigyan mo si Tito Parts. Si Tito Parts, bibigyan mo. Bigyan mo kay Tito Parts. Yeah. I give it back. No, I do like it. Because the boy doesn't want it. Be? Just put it there, then but now it's ours. Because he doesn't want it. Maybe he wants
a red ball. Maybe he wants a red ball. He doesn't like the orange one. Yeah, cause it's funny. Wait, it's not pangit. Patingin, be. Look. That's a nice ball. But the guy doesn't want it. I'm going to ask the guy why you don't want it. You tried to give him, but he said no. Really? Yeah, said no. But the truck of Mommy Shin Chin. That's not Mommy Shin Shin's truck. Who's it? Who's inside? I don't know. I cannot see. Mommy, I see. I saw a black thing. Upo lang kay mama lang. Upo lang kay. Hello guys. Finally, atin namang naitawid ang ating Wednesday. Happy Wednesday sa inyong lahat at time check natin 1:37 ng hapon. Medyo sikat na yung araw ngayon guys. Ilang hapon na din yung umuulan. Pero ngayon medyo mainit yung araw. Hindi ko lang alam kung mamaya ay magbabago na naman ang panahon. Pero so far so good naman ang ating Wednesday ngayon. Magbabalik na yung mga anak ko sa swimming nila. Balik normal schedule na sila. And babalik na si Calby sa kanyang pagte-training. So, ngayon medyo busy kami no kasi ang dami palang items na kailangan ko pang anuhin, kailangan pang picturean, kailangan pang videohan. Kasi meron tayong mga customer na mas masaya sila kapag pumipili sila ng nakabidyo. Yung talagang gumagalaw yung model. Gumagalaw yung damit. Ayun. And medyo na busy ako kanina guys sa dami ng aking binabasang mga comment. And speaking of comment, this is the perfect time para isingit natin for this episode ang mga latest comments sa mga recent uploads natin at nang ma-shoutout naman natin kasi nagkaroon tayo ng upload kanina 4 hours ago and ngayon ay babasahin natin yung mga comment kasi umabot na po ng 100 yung comment. 100 plus na yung comment dito. So magsha-shoutout tayo ng mga pangalan. Dito tayo sa yung flight ni Kuya Kahil na episode. So, meron dito nag-message si Ma'am Athens Manalo 6910. Ang cute ni Kuya Kahil. Lungkot siya for the love. Kasi for love kanya have impressed to his heart na yung first lesson, we should learn and teach our child to love them and the best way we could teach them is to obey. I commend you, princess, kasi single parent ka but you are staying smart and strong to carry through yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. So, sometimes I see myself in you. Sabi ni Ma'am Athens. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Next is si Ma'am Charito Villo. Sabi niya, ako ba ang nanay mo, Kahil? Bakit ako iyak ng iyak? Ganun talaga mga mama, no? Ano talaga, madaling lumuha yung ating mga puso. So, as you guys all know, natapos na yung bakasyon ni Kuya Kahil sa Christmas at saka sa New Year. And kahapon naman, so far so good, smooth naman yung kanyang paglipad. Nag-update siya sa akin pagdating niya ng Manila, na nag-reach na daw siya sa Manila. And then, kinain niya na yung food niya. And then, paglipad niya ng 3 PM, dumating din siya before 7 PM sa Thailand where nag-aantay na yung kanyang tatay sa Suvarnabhumi Airport. So, etong airport ng Thailand, marami ako naririnig na yung pagbasa nila is Suvarnabhumi. Ganon din po ako dati. Pero yung pagbasa pala niyan ay Suvarnabhumi. So, yung V is W and then yung Bu is P and then instead na silent ay yung sa dulo. So, Suvarnabhumi Airport. Ayun. Next comment dito ay si Ma'am Jacqueline Del Rosario. Sabi niya, grabe sobrang dami ng luha ko. Ramdam ko yung lungkot na nararamdaman yung mag-ina. Bigat sa pakiramdam. Normal lang yan kasi normal tayo mga tao. Madali lang naman ang panahon. Ilang buwan na lang bakasyon na ulit. Magkikita-kita na ulit ang magkakapatid. Maraming salamat po Ma'am Jacqueline Del Rosario. Ayan. Next is, may nag-comment. Ito medyo mataas kasi gusto kong mag-comment back dito. Sabi niya, ni Ma'am Full Judy. In my opinion, is 10 years old too young for a child to be away from their mother. There is no such age na too young or too old to be away from a mother. A mother is a mother. Okay? So, regardless kung ilang taon si Kuya Kahil, ganun pa rin po yung mararamdaman ko.
At child age 10 requires maternal care and nurturing. Huwag po kayong mag-alala. Sa loob ng 10 taon, binigay ko po lahat sa anak ko. At ngayon po ay ang tatay niya naman ang magkakaroon ng chance na makasama siya. Ayan, tatay niya rin po yung kanyang kasama. So, naiintindihan ko marami sa inyo yung concern, pero mahal na mahal po siya ng tatay niya. And I would love them to have that moment na nawala din sa kanya ng 10 years kasi hindi pa ako ready mag-share kay Kahil during that time. Nagbibisita naman pero more on madalian lang talaga, hindi yung matagalan. Then sabi niya dito, kailangan daw ng emotional significance, care and nurturing, child development, kailangan daw ng age 10 ng bata, ganito ganyan, ideal age for separation, meron daw talaga, typically for the viewer, 16 to 18 years old daw. Ma'am, let's consider the fact that the story of our life is not the same. The story of our life, the situation we are in right now, it's not the perfect situation where you can apply everything that you have said in your comment. Pero as parents, we are trying our best to be there for our son. Okay? We are not depriving Kuya Kahil of all the basic needs na kailangan niya. Health, education, love, nurturing, everything. Emotionally, physically, mentally, we are all trying. Ang tatay niya nagtatry din ako. Let's look at the fact that we are co-parenting and we are doing our best for Kuya Kahil. Hindi ko siya pinapabayaan, hindi din siya pinapabayaan ng tatay niya. And I know marami pang mga ganitong klaseng sitwasyon. But for them, they also don't have that kind of capacity na gawin yung ginagawa namin ng tatay ni Kuya Kahil. But the point is, everyone are trying their best to give the best to the child. Yun lang po yung aking comment talaga. Medyo mahaba rin yung comment ni Tita. Hindi ko naman masagot lahat. Pero yung ibig niya lang sabihin, sana 16 to 18 years old si Kahil saka lumabas. Let's consider na si Kahil po, he's growing. The generation that we have in right now, it's not the same as our generation. Very competitive na po ngayon ang ating sistema. The kids right now, they need skills. The kids right now need their talent to be supported. Hindi na po pwede ngayon yung papeles lang, dokumento lang, nakapag-graduate lang, hindi pwede. Kasi grabe na, one day they will still have to go on their own. One day they will still need to make their decision. One day they will still need to fly na sila lang. So if we are not going to give them that chance right now, when are they going to have it? Again, everything that we're doing is not harming any of our children. Okay? Lalong-lalo na si Kuya Kahil, guys. So maraming salamat po sa comment ninyo. Next is si Ma'am Lisan Bansil. Kakaiyak naman, hirap talaga ng ganyang moment. Anyway, sandali lang naman, 2 buwan lang, babalik na din si Kuya Kahil. Maraming salamat po. Thank you. Saan pa ba dito? Nakakalungkot naman tong lahat ng comment. Halos umiyak po lahat ng mga viewers natin. Pero it's okay. I understand. I feel you guys. If you feel that way, paano na lang po yung nararamdaman ko as nanay. Pero lumalaban tayo kasi kailangan nating maging matatag. Ayan. Bakit ako umiiyak? Sabi ni Ma'am Angelita Narvaez. Tapos sinusundan mo pa siya, madam. Kaya lalo tuloy akong nalungkot. Kasi sabi ko kay Kuya Kahil, lagi naman ganun ginagawa ko, guys. Tinatakbo ko siya hanggang sa hindi ko na siya makita. Saan pa ba dito? May mga hindi naman may mga viewers tayo na hindi sila sang-ayon sa decision ko as parents. And I know kung parent man kayo, you also have decisions in life sa inyo at saka sa mga anak ninyo na hindi din sang-ayon yung iba. Pero what matters most is wala sa masamang sitwasyon yung bata. Okay? That's the best thing there. Like I said. So, alam ko, maraming magka-question ng parenting strategies mo, parenting styles mo, mga decision mo sa mga anak mo. Ganun talaga. Kasi, syempre, I am always sharing with you guys my life as a single mother, as a single parent. And that's okay. As long as my heart is at ease, my heart is at peace, dahil alam ko na sa mabuting kamay yung mga anak ko, wala pong masyadong problema. Wala nang problema. Ayun. So, yeah, alam ko, you guys will miss Kuya Kahil at nasaktan kayo ulit sa paghihiwalay namin. But he has to study and he has to train. One day, all this will, magagamit niya din to pagdating ng araw. So, ayun lang. His dad already got him. Nag-communicate sa akin yung tatay and they actually video call me. So, okay na daw. Dumating na si Kahil at ngayon nga ay pumasok na siya sa school.
So alhamdulillah guys, everyone is okay. Right now, I can focus again for Mayumi's birthday. So shout out sa aking nag-iisang daughter, ang aking prinsesa Mayumi. Ayan, magbe-birthday na po siya. 1 year old na po siya ngayong buwan na to guys. And we are going to be in Baguio. See you po sa lahat ng mga taga Baguio City, taga Atok area. Pupunta po kami dyan para mag-tour. We will be staying around Burnham Park. So baka nasa Burnham Park po kami ng 14th or 16th. Ayan, any of those days. Syempre, hindi natin pwedeng i-miss yung Baguio Night Market para naman makapag-laag-laag tayo dyan, guys. So, sa lahat ng mga taga Baguio, sana magkita-kita tayo dyan. Kasama ko po sa ating Baguio episode si Miss Giselle, ang kaisa-isang Miss Giselle ng Mayumi. Kasama ko din po si Parts. Kasama din natin, inshallah, si Ate Buji. Kasama ko yung mga pamilya ko. Kasama ko lahat ng mga anak ko. At syempre, walang iba, si Auntie Christine kasama din. So, we'll see you there, guys. And I hope to see you guys lagi sa episode natin sa kwento-kwento ng aking buhay as single nanay. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Giga.